Magandang araw, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa lahat. Welcome po sa ating video presentation message na patuloy po nating ginagawa dahil ito po ang ating alam sa ating kapanahunan na maihatid po yung mensahe, the pure word of God sa lahat ng makarinig sa message na ito through technology. In our time, sa magitan ng YouTube and sa Facebook. Ngayon po, ang gusto ko pong ibahagi sa bawat isa sa lahat ng makarinig sa message na ito is patungkol po sa kahalagahan ng salita ng Diyos na mailagay sa ating puso. The importance of the word na mailagay po sa ating puso. Mga kapatid, again sa lahat ng mga kapatiran na sa ibang bansa, just want to mention some sa maalala ko po, sila Brother Samion, Sister Dailin, Brother Milton, Brother Andrian, sa nasa ibang bansa, of course, ang aking mga kapatid, silang Happy Jane, si Lucia, si Hilario nasa ibang bansa. Ako po'y naniwala na itong message nito ay makatulong at makapagbigay sa atin ng uh, encouragement, lalo na sa nasa Manila, si Ma'am Ludi, si Sir Randy sa Iligan, maging nasa iba't ibang lugar sa Mindanao. Ako po'y naniwala na ang message dito ay makatulong sa atin, lalo na sa aking best friend, si Part Harry. Ang sabi po dito, sa Colossians chapter 3 verse 16, let the word of Christ dwell in you richly, as you teach and admonish one another with all wisdom, and as you sing psalms, hymns, and spiritual songs with gratitude in your heart. Ito po ay instruction from the Holy Bible. Mga kapatid, ako po ay naniwala na bawat isa po ay naniwala sa salita ng Diyos. Hayaan po natin na manahan sa ating puso ang salita ng Diyos. At ito po ay tinatawag na mayamang ang salita ng Diyos na sa ating puso. Dwell in our heart richly. Lalo na pag tayo po ay nagtuturo sa mga kapwa natin na tayo po ay nagbahagi sa salita ng Diyos, mas napakainam, napakaganda po na ang salita ng Diyos ay mayamang pong nananahan sa ating puso at ito po ay magbigay sa atin ng liwanag. Sabi po ng Psalms 119 verse 105, the brilliant king of Israel in the time of David, siya po ang nagsalita na your word, Lord, is a lamp, ilaw, and to my feet and a light for my path, liwanag sa aking daan na tatahakit, ilaw sa aking mga paa, at para ako'y makaiwas sa mga anumang mga negative na posibleng mangyari, at liwanag sa aking landas na tatahakin. Kaya po ang instruction ng Bible, let the word of Christ dwell in your heart richly. But the problem, mga kapatid, kukunti lang po talaga ang mga taong humakbang na payayamanin ang salita ng Diyos na sa kanyang puso. Alam niyo po ba pag yung puso natin ay punong-puno sa salita ng Diyos, mga kapatid, ito po ay magbigay sa atin ng napakaraming advantages. Una, may ilaw tayo sa ating mga paa. Makaiwas ho tayo sa pwedeng mangyaring negative na mga bagay. Pangalawa, maliwanag po ang ating pagbiyahe sa mundong ito because we believe that we are on our journey mula nang isinilang ho tayo hanggang saan tayo, hanggang tayo mamatay. Nasa journey ho tayo kasi walang balikan eh. Walang replay, walang rewind, walang balikan. Napaganda po ang Word of God ang magbigay sa atin ng liwanag. Hindi yung mga chismis ng mga tao at yung pong salitang kuno, maun daw ni, mauman kuno. Pero napakasarap po ang Word of God ay ito po'y firm. Purified 7 times, sabi po ng Bible. Kaya ang instruction po ng Bible, the Word of Christ, dwell in your heart, richly. So, kumusta po bang puso natin? Mayroon po bang Word of God na naka-imbak sa puso natin? Mayroon po bang mga Word of God na nailagay sa puso natin? O baka
yung mga negative things, yung mga negative na bagay na rinig natin mula sa ating kapwa, mula sa ating kapitbahay, na sa atin, yung po mga negative na bagay na ilagay sa ating puso, yung binitiwan ng ating mga mahal sa buhay, at iningatan natin yung mga negative na bagay. That's why buhay natin ay parang hirap tumayo. Kasi maraming basurang salita ang nailagay sa ating puso. Katulad ng wala kang kwenta, bubuka, yung maraming mga negative na bagay nga nailagay sa puso natin. Kaya napakahirap umabante. Napakainam po pag ang salita ng Diyos ang nailagay sa puso natin. Amen? Yun po ang sabi ng Bible, mga kapatid. Dito po sa Matthew 24:35, heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Ito po ay salita ni Jesus. Si Jesus po, lumabas po ito sa bibig ni Jesus. Yung pong kalangitan ay pwedeng mahanaw at ang sanlibutan mawala at ang kalangitan ay mawala. At remember, huwag po natin kalimutan na tatlo po ang langit na binanggit sa Bible. So yung pong dalawang heaven, first and second heaven, pwede yun ang mawala because the third heaven is God's dwelling place. Yun po ang na-mention po sa Bible. Ngayon po, pwedeng mawala po yung kalangitan at yung sanlibutan, but the word of the Lord will remain forever. Ngayon po, kung ang salita ng Diyos ay nasa puso natin, of course, mga kapatid, sabi ng Bible, ang si Jesus po ang word, at pag tinanggap natin si Jesus sa puso natin, bibigyan ho tayo ng buhay na walang hanggan. So, align po sa word of God ay tama po talaga na hindi ho tayo mawala sa buong plano at sa master plan of the Lord pag ang word of God ay nasa puso natin. Kaya I encourage everyone, let the word of Christ dwell in our heart richly. Payayamanin natin ng husto, pararamihin natin ng husto sa ating puso ang salita ng Diyos dahil ito'y magbigay sa atin ng stability at magbigay sa atin ng ilaw at magbigay po sa atin ng liwanag ng ating buhay. Kaya po ito po inulit ni Jesus pagdating po sa Book of John chapter 15 verse 7. Ang sabi ni Jesus, if you remain in me and my words remain in you, if you remain in me, that is our alagaan po natin na ating personal na relasyon sa Diyos. If you remain in me, kahit anumang mangyari, huwag tayong humiwalay kay Lord, anumang pagsubok, anumang mga negative things o mga hardships in life, anumang mga mahirap na sitwasyon na ating maranasan at madaanan, dahil pag tayo po'y sumunod kay Lord, dadaan ho tayo sa makipot na daan. Sabi po ng Matthew chapter 7, dadaan ho tayo sa small way o narrow way. Sabi po ng Bible, huwag ho tayong lumayo kay Lord. Kung minsan ay allow ni Lord na wala tayong pera, huwag po natin hayaang yung sitwasyon na yan na lumayo to kay Lord. Kung mayroon mang mag-insulto sa atin, mayroon mang mga negative na salita marinig natin, huwag nating hayaan na tayo po lumayo kay Lord. Ang sabi ni Jesus, if you remain in me, so may condition po yan kasi may blessings po behind that word. Sabi ni Jesus, if you remain in me. And ang sabi ni Lord, ito po lumabas mula sa bibig ng ating Panginoon Jesus, my words remain in you. My words remain in you. Ang gusto ng Panginoong Hesukristo ay guidelines, gabay po sa ating pagsunod sa Kanya. Ang Kanyang salita ay hindi mawala sa ating puso. Ang Kanyang salita ay ingatan natin sa ating puso dahil ito'y magbigay sa atin ng stability, magbigay sa atin ng liwanag, magbigay sa atin ng ilaw. Mga kapatid, I just want to encourage everyone that ang ating puso ay iimbakan natin ng maraming word of the Lord galing po sa bibig ng ating Panginoon, na ito po'y kailangan ng bawat isa ang kanyang salita'y mailagay ho sa ating puso, mga kapatid. Ulitin ko po, ito'y magbigay ng stability. Kaya that's why sabi ng Bible, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Magbigay sa atin ng stability, magbigay sa atin ng kalakasan, mga kapatid, magbigay sa atin ng strength, magbigay sa atin ng ilaw, magbigay po sa atin ng liwanag, ang salita ng Diyos. Kaya po sa ating journey sa mundong ibabaw ay secured po tayo if the word of the Lord ay nasa puso natin. Amen po. Ito po ay malinaw na gusto ko pong ihatid sa bawat isa. Kaya sabi ni Jesus, ask whatever you wish and it will be given unto you. Why? Bakit ipagkaloob ni Lord lahat ng wish natin?
tayo po connected with the Lord and ang kanyang salita ay nasa puso natin, dahil balansyado po ang buhay ng tao. Pag ang tao po ay connected with the Lord, if you remain in me, manatili tayo sa Kanya, then ang kanyang salita ay nasa puso natin, ang kanyang salita, alam niyo po, gustong sabihin sa inyo, ay balansyado na po ang buhay ng tao. That's why, sabi ni Lord, humingi ka na, humingi ka kahit ano, ibibigay ko, kasi okay na ang buhay natin. The life that we have in this planet Earth, mga kapatid, I just want to encourage everyone. Pag ang salita ng Diyos nasa puso natin, tayo'y connected kay Lord, okay na po ang buhay natin sa mundong ibabaw. That's why God, ang Diyos po ay nangako na ipagkaloob ko sa inyo, ibigay ko sa inyo anumang gusto nyo, anuman ang pangarap mo, anuman ang dreams mo, anuman ang anuman ang desire mo, ipagkaloob ng Lord siya. Ask, humingi ka lang, whatever you wish. Ask whatever you wish and it will be given unto you. Why? Mga kapatid, because alam ng Diyos yon, yung anong sitwasyon meron tayo pag tayo po connected with the Lord, and most of all, ang kanyang salita ay nasa puso natin. Ngayon po, gusto ko pong linawin sa bawat isa na ang salita ng Diyos pag nasa puso natin, that's why Jesus will ini-emphasize po ng ating Panginoon, mga kapatid, ang kanyang salita ay manahan sa ating puso richly. Mga kapatid, bakit? Sabi po ng Bible, Psalms 119 verse 11, tayo po'y mayroon po tayong kalakasan, layuan, iwanan, talikuran, ang labanan, ang kasalanan, pag ang salita ng Diyos nasa puso natin. That's why ito po ang sabi ng isang lingkod ng Diyos in the person of King David. Sabi niya, I have hidden your word in my heart, Lord. I have hidden your word in my heart, Lord, that I might not sin against you. The only way na magkaroon tayo ng lakas, iwasan, talikuran, layuan ang kasalanan, pag may salita ng Diyos nga nakaimbak sa puso natin. Kasi sabi ko sa iyo, magiging stable ho tayo. Maging balance po tayo. Mga kapatid, maging balansyado po ang buhay natin. Bakit ang tao, kahit anong religion meron siya, kahit gaano kalakas siyang magsalita, pag wala pong nakaimbak na salita ng Diyos sa kanyang puso, sasabihin ko po sa lahat na ang tao po ay marupok. Madali pong ma-attract sa kasalanan. Madali pong ma-attract sa temptation. Mas madali po tayong maengganyo sa mga negative na bagay. Mas madali po tayong mahatak sa mga bagay sa mundong ito. That's why po, ang Bible po ang nagbigay sa atin ng guidelines. Pag ang salita ng Diyos nasa puso natin, that's the only way. Mayroon tayong lakas, mayroon ho tayong strength, mayroon ho tayong idea, at mayroon tayong courage, layuan si kasalanan. Alam niyo po, mayroon pong common ang tao eh. Iba't ibang religion ang tao mayroon. Maraming nagdebate po sa multimedia, sa Facebook, sa YouTube, hala debate. Pero ang common po sa tao ay gumagawa ng kalukuhan, gumagawa ng kasalanan. Pag ang salita ng Diyos ay nakaimbak sa puso ng tao, mayroon ho tayong kalakasan na iwanan, layuan, talikuran, i-resist, labanan ang kasalanan, mga kapatid. That's why ang instruction po ng Bible, let the word of Christ dwell in you richly as you teach and admonish with one another, mga kapatid. Kaya, I encourage everyone, huwag ho kayong mahiyang magdala ng Bible. Huwag kayong mahiyang magbasa ng Bible. In fact, our good senators ay mayroon na ho tayong batas sa ating bansa that every month of January, that is a Bible month, batas po yan. Nasa batas ng ating bansa po yan. Dahil naniwala din po ang ating good senators na mahalaga po ang salita ng Diyos. Every month of January, that is a Bible month. Last Monday of January, that is culmination sa Bible month. Batas po yan. And bakit ito'y nakita lang kahalagahan? Tingnan niyo po yung presidente natin, lahat ng nanumpa sa kanilang posisyon after election, pag sila'y uupo na sa kanilang mga posisyon, nakataas yung kamay nila at nanumpa, pero ang kaliwang kamay o ang kanang kamay yata ay nasa Bible, nakapatong po sa Biblia, dahil napakalaga po ang Word of God na maging guide natin sa ating buhay. Amen po. Gusto ko mong encourage, dito po ako magtapos. John 6:63, John 6:63, gusto ko pong ipaliwanag sa lahat para after dito, please,
Read your Bible every day. Okay, may awit yan. Read your Bible every day and you will grow, 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 grow. No? The Spirit gives life. Tingnan niyo po yung verse na yan. John 6:63. That is the word of Jesus. Lumabas sa bibig ni Jesus. The Spirit gives life. The flesh counts for nothing. The word I have spoken to you are spirit and they are life. Magkaroon tayo ng buhay na naka-align sa kalooban ng Diyos. That is from the word. The word I have spoken to, tanggapin natin. Ito po yung spirit and they are life. Spirit and they are life. Kaya yung word na yan, spirit po yan. Ano yan? Tatagos yan sa puso. At ito'y buhay. Tingnan nyo. Ito po ang katotohanan. Sabihin mo siyang kapwa, buang ka. Tatagos siyang puso yan. At pag tatagos kanyang puso, yan, affected siya. Pag affected siya, ito'y maging part na sa buhay niya, buang siya. At pag nagkamali ka, yun ang marinig mo mula sa iyong mga magulang. Spirit yung word. Kaya gusto ng Panginoong Hesus, yung word niya ay mailagay sa puso natin. Ito'y life. This is life. The word I have spoken to you are spirit and they are life. Amen po. Ngayon po, tingnan niyo po ang sinabi ng Bible. Dito po ako magtapos. Gusto ko pong encourage ang bawat isa. Dito po mga kapatid. Sabi dito, in the beginning was the Word, that is the word of the Lord. And the Word was with God. Word and God is inseparable. Magkasama po talaga yon. Kaya yung Word of God, pag-usapan sa bahay, nandun po si Lord sa bahay. That's why sabi ni Jesus, 2 or 3 gather in my name, I am in the midst of them. And the Word was with God. And the Word was God. Take note, the Word was God. The Word was God. In verse 2, He was with God in the beginning. Yung Word and God, magkasama talaga sa umpisa yan. Mula pa sa umpisa, magkasama po talaga yan. Kaya gusto mong sasamahan ka ng Lord, hindi po pwedeng ihiwalay sa salita ng Diyos. Kailangan po ang salita ng Diyos ay nasa puso natin. Then verse 3, tingnan yung verse 3, through Him, yung Him dyan, that is the Word, because the Word was with God, because the Word was God. Yung Him dyan, that is God. Through Him. Yung Him dyan, that is the Word. Through Him, all things were made. Lahat ng bagay ginawa through the Word. Kaya balikan po natin ang history. Sabi ng Lord, let there be light. Nagsalita lang ang Diyos. Mayroong liwanag. Lahat ng sinabi lang because of the Word. Lumabas ang anong mayroon tayong nakita ngayon. That is from the Word. Through Him, all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. Kaya gusto po nating mayroon pong magandang bagay sa buhay natin. Let the Word of Christ dwell in our heart richly. Hayaan po natin ang salita ng Diyos ay manahan sa buhay natin. Huwag po tayong sumali sa mga debate-debate diyan, patunayan sinong tama at mali, sinong magaling. Hindi po yan. Ilagay po natin sa ating puso ang salita ng Diyos. Maging maayos po ang buhay natin. Amen po. Ito yung nakakalungkot. Manalo ka man sa debate, parang sabihin ng lahat ay magaling tayo sa debate. Pero ang buhay natin ay gumagawa ng kasalanan, wala pa rin kwinta sa harapan ng Diyos yan. Amen? And verse 4, sabi po ng Bible, in Him, huwag po natin kalimutan yung Him dyan, that is the Word, because the Word was God. Yung Him yan, in Him, sa Kanya, sa salita ng Diyos, was life. Ito po yung buhay. Pag ito po yung buhay natin, punong-puno sa salita ng Diyos, ito po yung buhay. Aligned to the Word of God, stable in the sight of the Lord, may liwanag, ito po yung buhay. May liwanag because the Word of God is light, and that light was the light of man. Yung buhay na yan, ng punong-puno sa salita ng Diyos, maging liwanag sa lahat ng tao. Kaya tama sinabi ng Matthew chapter 5 verse 16, you are, verse 14, you are the light of the world. Ang sabi ng verse 16 sa Matthew chapter 5, let your light shine before men. In Him was life, and that light was the light of men. Mga kapatid, salamat po, purihin po ang Diyos. Nang buhay natin ay magabayan sa salita ng Diyos. Tayong lahat, kasama po ako, kailangan po natin ang salita ng Diyos na gumabay sa atin, maging stable po ang buhay natin, maging maayos po ang ating paglalakbay sa mundong ibabaw dahil may ilaw ang ating mga paat, may liwanag, at higit sa lahat may kalakasan tayong layuan, labanan, talikuran ng kasalanan because of the word of the Lord. God bless you po.
God bless. God bless, mga kapatid.